Oh, she's pretty. She looks young. She looks young to me too. Yeah. Like 19. Yeah? 19. Ah, okay. I heard 30. I heard 50. I'll go for 28. 25. 23. 23. 27. Okay. Catherine Bernardo, she's one of the biggest right now in the industry. She's an actress, and yeah, she's 27 years old. She's so pretty. Yeah. Kathleen fans, ito na ha, parehong OC mga kasambreros. At saka sa Stardust pala ito mga kasambreros, no? Ito yung aking insight dito. Yung ginanap pala na parang birthday celebration ni Boss Vic Del Rosario. Parang sa ano siya, no? Parang sa Stardust mga kasambreros. Kasi nasabi ko ito nung yung mga pictures ni Ma'am Catherine at saka nila Sir Alden, pati yung si Father mga kasambreros, no? Dito sa ginanap nga na ano, dun sa dati pa nilang pag-promo mga kasambreros ng Hello Love Again, kasi nga parang nagpa-picture at saka, nag-celebrate sila doon mga kasambreros, no? Sa Stardust ni Sir Alden sa Makati. So yung lighting kasi, yung parang ilaw ba ng Stardust at saka nung sa celebration na venue, birthday party ni Boss Vic mga kasambreros. Parang sa ano siya, no? Sa Stardust. Laging ni Ma'am Marian Rivera at saka ni Sir Ding mga kasambreros ay doon din, no? Parang nag-celebrate din sila doon sa may Stardust ni Sir Alden mga kasambreros. Ang cute lang. Kung dito man ay parang nanumbalik yung aking perception at saka doon nga sa sa Stardust dati ni na Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasambreros, kung saan ay may flowers, no? Si Ma'am Catherine kasama nila actually dito si Ma'am Carmi Raimundo mga kasambreros, no? Sa kasagsagan ng Hello Love Again mga kasambreros. So talagang nanumbalik sa akin kasi yung lighting parang kulay pula, tapos yung yung sa kay Boss Vic ay kulay pula mga kasambreros. So ang cute lang. And then ito, so next item natin mga kasambreros, ang nito na parehong OC, no? Parang may mannerisms na Sir Alden. Sir Alden talagang siya, maayos at saka parang clean as you go talaga si Alden mga kasambreros, no? Play go. Tapos si Ma'am Catherine parang ganun din, parang may habit para sila na parang mabusisi, parang overcaring mga kasambreros, no? Sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kapag parang tripping nila mga kasambreros. So parang napagdakit lang, no, ng isang fan mga kasambreros na si Sir Alden ay parang inaayos niya mga bote ng tubig, tapos si Ma'am Catherine naman ay mga baso ng Nescafe mga kasambreros. So talagang may similarity talaga ang Kathleen mga kasambreros. And hindi lang ito, marami silang similarities mga kasambreros sa buhay. Especially sa ugali, sa mindset mga kasambreros, at saka mood or behavior. So ganun mga kasambreros, no? And then ito, so Instagram story ni Sir Alden ay nagbike na ulit si Sir Alden mga kasambreros. Bisikleta na ulit siya, phenomenal box office Cinema King. Naka dark green at saka black ang kanyang combination ng outfit mga kasambreros. So ito yata ay sa Kalayaan or sa Guadalupe mga kasambreros, no? Nagbibisikleta si Sir Alden, so naka-white ang kanyang medyas, of course, no? Siguro minsan may itim. Tapos yun, no, nakatalikod si Pops Alden, and sabi nga niya dito ay we're back, no? Ibig sabihin ay nagbalik na ang kanyang bisikleta or cycling era mga kasambreros, kasi medyo matagal din siyang hindi nagbike mga kasambreros. So parang kasi recently si Ma'am Catherine ay nag-jogging, tapos siguro sinabihan niya na ka na ulit, mag back to fitness ka na ulit, no? Kasi ako ay nag-jogging ganon. So kidding aside mga kasambreros, ay nag-uusap naman talaga ang dalawang ito, no? Si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden mga kasambreros. So talagang low-key lang sila, no? At saka of course secret lang, private
but not secret ang calf din mga kasombreros. Ganito, so yung mga Koreans, no, nag-react or parang hinulaan nila yung edad ni Ma'am Catherine mga kasombreros. So, parang sabi dito may 28, may 25, may 23, may 20. Tapos, yun nga, no, this was 2 years ago pa actually na nag-react ito mga Koreans, no? 27, she was 27 back then mga kasombreros. So, ang kulit kasi iba-iba talaga sila ng ng hula mga kasombreros. So, sabi ng isa 19 19 years old mga kasombreros, no? Sobrang baby face naman talaga ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So, kahit na yung ibang mga lahi ay nagagandahan at akala nila ay 19 years old pa lang si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasombreros. And then ito, yung kanyang Alpha Pro Dog Food, no, ay nag-post mga kasombreros ng panibagong teaser photo sa kanilang Facebook page, no, 3 hours ago. Sabi ng Alpha Pro Dog Food ay piliin ang nutrisyon na swak sa alaga mo mula weaning age hanggang 1-year-old. Bigyan sila ng tamang dog food para sa tamang paglaki katulad ng Alpha Pro Puppy Bites. Meron sa pet stores at meron din online. So, pwede nyo i-add to cart sa Shopee at saka sa Lazada mga kasombreros. Yung Alpha Pro Dog Food, tapos Dama Ang Saya Dog Food, tapos si Sir Alden dito ay of course, no, nakakulay white blue or light blue mga kasombreros ang kanyang damit dito. Tapos may picture siya of course. So matagal na nilang sinot ito pero yung pag-post ay parang hinahati-hati lang nila mga kasombreros. And then ito, so next item natin. So ang bait ni Sir Alden dito, no, parang yung dalawang fans ay of course, excited na magpa-picture kaya Sir Alden. Tapos may picture, tapos may video din po mga kasombreros. So, naka-gray siya dito. Tapos, naka-smart glasses mga kasombreros, no? So, pero if I'm not mistaken, ay this was last year pa ng Christmas party sa isa sa mga dinaluhan niyang bazaar mga kasombreros. So, na kung saan nga dito ay parang may drone pa siya dati na suot-suot niya yung black ring. Yung black ring nila ni Ma'am Catherine mga kasombreros. But correct me if I'm wrong kasi parang ito siya mga kasombreros, no? Yung may drone pa siya. And then ito, next item natin mga kasombreros. Hindi ko ito nasama kahapon. Itong ang tawag dito, picture na papapinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram account. Itong magkakasama sila ni Sir Pat. Ibang kasi yun, ibang angulo. Sir Pat, si Ma'am Pia words back mga kasombreros, no? Tapos ang caption ni Sir Pat dito ay I love you both forever. Si Ma'am Pia at Sir Alden, thank you for being part of my birthday celebration in such an important part of my life. I'm always here for you both, and I'll be forever grateful for your trust, friendship, and love. Lots of love, your favorite interior designer, haha, Pat. Hashtag Manila Design Sweetheart, and then hashtag interior design. So ibang angulo ito, no, yung naipakita ko kagabi ay yung marami sila mga kasombreros, pero yung ito na part ay wala po, no, mga kasombreros and mga Cathinatics. So yun po. And then ito, may isang nag-review ng Out of Order, no, ang ganda rin ng kanyang review sa Out of Order mga kasombreros. So, sabi niya dito nag-post dito ay Pulp Magazine, no? Ito po yung ating last item, by the way. So, ang tanong niya dito ay, why Alden Richards says Out of Order will never be out of date? So, tama. Pinost ko ito kasi sobrang on point mga kasombreros. Hindi siya relevant yun. Mag-iwan siya mga kasombreros hanggang sa may mga uhaw sa katarungan, sa hustisya mga kasombreros. So, ito po ay review ng Pulp Magazine. Sobrang natuwa, tamang kasi hustisya, ang batas, talagang parati ang kailangan ng publiko mga kasombreros. So, sabi dito ng Pulp Magazine ay Alden Richards made his directorial debut with a
courtroom drama. For him, the heart of his film will always be relevant and purposeful. So yun nga, talagang relevant siya, lalong-lalo na kapag ang bansa ay nagsasuffer sa corruption at injustices, mga kasombreros. So thank you Pulp Magazine, no, sa inyong napakagandang review at feedback na rin sa ating phenomenal box office cinema king sa kanyang pinakaunang directorial debut at pelikula at pag-produce na rin, mga kasombreros. Although marami na siyang mga pelikula na produce, no, pero siya dito ay ang pinakaunang directorial task or job niya, mga kasombreros. Alright, so sa ating Kathleen items, no, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 27, 2025, Monday na po. Blessed Monday afternoon po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasombreros, ha. Ang title natin, Nakikinig sa Ama. Proverbs 13 verse 1, a wise son heeds his father's instruction. Ito yon. But a scoffer does not listen to rebuke. Napakaganda ito, mga kasombreros. So very relevant ito, ha. Kasi tayo pong lahat ay, ako bagaman ako ay lumaki ako na walang ama, mga kasombreros, kasi namatay na po ang aking tatay when I was 5 years old, mga kasombreros. So wala kaming kinalakhan na father figure, no, biological father figure, mga kasombreros. Pero sa atin, no, sa ating buhay, maaring yung magiging ama natin ay po pwedeng ating ina, no, pwede rin siya, mga kasombreros, no. Si King Solomon dito ay nagre-remind sa atin na dapat ay nakikinig sa ama. Yung mga taong o yung mga anak na nakikinig sa kanilang tatay o sa kanilang guardian na lang, no, guardian, mga kasombreros, ay mga matatalino, mga wise na mga individual, mga kasombreros. So kung ano yung instruction, kung ano yung advice, kung ano yung paalala ng nanay, ng tatay, ng kuya, ng guardian, ay nakikinig at sinusunod nila, mga kasombreros. Alam nyo, napakahalaga nito kasi kunyari kapag ang isang bata ay kahit na sinunod niya yung kanyang advice or paalala ng kanyang tatay or ng nanay or ng kung sino man dyan na guardian, for example, tapos hindi nag-click, no, na failure, mga kasombreros, sasaluhin pa rin siya at saka hindi siya sisihin ng kanyang magulang o ng guardian na nag-advise sa kanya, mga kasombreros. So kasi nga sinunod niya yung instruction o sinunod niya yung payo, mga kasombreros. Pero most likely kapag sinunod natin yung instruction ng guardian natin, ay talagang magtatagumpay kasi wala namang nanay or tatay, mga kasombreros, yung mag-a-advise or magbibigay ng instruction na mali, no, at saka ikapapahamak ng anak or ng sino man dyan, mga kasombreros. So ang verse na ito nag-highlight ng kahalagahan talaga ng respecting, no, paggalang at saka listening to parental guidance. Kay parental guidance, mga kasombreros. So kung tayo naman ay mga magulang, no, mga lolo, lola, or tayo mismo yung mga guardians, ay dapat magkaroon din tayo ng dunong ba, ng kaalaman, ng payo na ibibigay sa ating mga anak, sa ating mga apo, or kung sino man dyan, mga kasus na kailangan ng instruction or advice, mga kasombreros. Kasi kung wala tayong kaalaman, wala tayong wisdom mula sa Panginoon, kasi hindi tayo nagbabasa ng Biblia, for example, o hindi tayo experienced, or wala tayong karanasan sa buhay, ay di na pwede na wala tayong karanasan, kasi pag matanda na tayo, talaga may karanasan tayo sa buhay, mga kasombreros. So yun, pero ang pinakamahalaga kasi na counsel talaga na pagpapalaki ng isang anak, ng isang apo, for example, ay yung salita ng Panginoon, mga kasombreros. Yun ang pinakamahalagang instruction at saka teachings, mga kasombreros. Wala nang iba, walang papantay sa turo ng Biblia. Kasi yung lahat ng moral standards, lahat ng mga mabuting ugali, nakatuon din yun. Kapapa, yun ang root, no, ng pinag-ugatan ng mga kasombreros ay ang Diyos. Kasi ang Diyos natin ang yung pinaka-standard ng morality, pinaka-standard ng mabuti, pinaka-standard ng kung ano dapat ang gawin sa buhay at hindi dapat gawin sa buhay, mga kasombreros. It emphasizes yung verbs na Proverbs 13:1 emphasizes the idea that a wise child values the teachings and correction given by their father, showing humility and a willingness to learn and improve. So ganon, mga kasombreros, no? Yung ating ama, kasi ang tatay talaga haligi ng tahanan. Siya yung dapat no, yung pinaka disiplinado, kasi siya yung magdidisiplina,
Kasi minsan may mga anak na hindi nakikinig sa nanay, no? Kasi pag masyadong malambot, kasi pag mother, no, pag nanay, mga kasembreros ay talagang malambot at saka malumanay. So ang tatay, iba kasing impact, parang iba yung dating ng turo ng tatay kapag siya natuturo, talagang manginginig ka sa takot, no, kapag maliit ka pa, mga kasembreros. So iba yung impact at influensya ng tatay kapag sila yung nagdidisiplina. That is why it's really important na ikaw na tatay ay you teach your children with the word of God na nagmumula sa Holy Bible. So the word discipline, yung ano kasi dito is discipline, no? Sa iba na version, mga customers, or instruction, does not only refer to punishment but includes guidance, advice, and correction that a parent provides out of love and concern for their child's well-being. So parati nating tatandaan na ang ating disiplina, ang ating correction, ang ating instruction ay out of love, no, driven by love. Kasi dito nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng misconception. Kumaga pa yung anak, ang tingin sa tatay, ang tingin sa nanay minsan ay kontrabida. Kasi hindi nila naipaparating at yung pagdidisiplina nila ay harsh, no? Ang nararamdaman ng bata ay strict, no? Stricto si nanay, stricto si tatay, si papa, si ama. So hindi nararamdaman na hindi nila naintindihan na yung pagdidisiplina sa kanila ay dahil iniibig or love sila, kundi parang brutal, no? Parang ganon, mga kasunod. Kung kaya kapag hindi nila naintindihan na kaya ako dinidisiplina nanay ko kasi mahal nila ako, ayaw nila ako mapariwara, ayaw nila ako maging bad influence or maging bad na tao, ganon. So kung hindi nila maunawaan yung mga kasembres, lalaki sila na may tanim na galit, no, sa kanilang tatay at nanay. Iisipin nila na stricta sila, ganon. No? Ako dati, kasi sa tiyahin ako mostly lumaki, mga kasembreros, ay yung tiyahin ko na yun talaga namamalo siya kapag kailangan. Mga kasembreros. So hindi siya namamalo nang hindi parang kaya niya pang sawayin kami. So pero bihira naman kasi medyo mababait. Medyo mababait naman kami dati, mga kasembreros, no. So yun, no, talagang akala namin dati ganun, stricto. So na-realize namin na ganun pala dapat pag kailangan ng paluin ng isang bata, no. And not all the time naman na kunwari isang kibot lang palo agad. So hindi po, mga kasus, paluin lang ang bata kung kinakailangan. Kumaga pa maximum tolerance ba, mga ganun, mga kasembreros, no, na pag hindi talaga siya 10 times mo na silang inutusan or 10 times na napaulit-ulit, para may limit ba, no, pag 10 beses na or 4 na beses kailangan paluin na kita, ha. Ipaintindi natin sa kanila, mga kasembreros, no, kapag kailangan silang paluin kapag kailangan, mga kasembreros. Hindi di ba, not all the time na paluin sila, kasi ang magiging feeling nila nun ay brutal ka na magulang or guardian. It suggests that a wise child recognizes the wisdom and experience of their father and understands that following their guidance leads to growth and success. So ganoon siya, mga kasembreros, yung understanding, yun lang naman ang kailangan na para maunawaan nila. Okay? Kasi kapag hindi na naunawaan, magkakaroon sila ng maling mindset, no, na yung iba ay sa lolo-lola sila nagpapakampi, kasi nga yung tingin nila sa magulang nila ay mga stricta, mga kasama. So hindi po dapat ganoon. Dapat ma-inject at maitanim sa kanilang puso't isipan na kinakailangan lang silang paluin. Hindi na paluin sila, kundi kailangan para matuto, mga kasembreros. In the broader context, the Proverbs and other biblical passages like Proverbs 1:8 and 12:1, the theme of respecting instruction and embracing discipline is recurring. So these verses stresses the importance of learning from others, especially from parents and mentors, and the benefits that come from accepting correction and guidance. So ganun, mga kasembreros, kasi si Lord mismo ang Diyos din natin ay ang Diyos ng disiplina. Okay? Kasi kapag hindi tayo disiplina, ay hindi tayo kabilang sa kanyang pamilya, mga kasembreros, no? Hebrews 12:11, mga kasembreros, no? Sasabi niya na kapag tayo po ay pinapagalitan, kapag tayo ay dinisiplina, yun po ay indication or patunay na tayo po ay mga anak niya. So, kaya sa magulang natin, no, hindi naman tayo disiplina ng magulang natin kung hindi niya tayo anak or wala tayong blood relation. So, kasi kapag disiplina mo ang yung anak ng kapitbahay mo, ay baka mapagalitan ka at mag-away kayo, mga kasembreros. So ibig sabihin,
Kapag tayo po ay pinapagalitan, ibig sabihin ay mahal po tayo ng ating mga magulang, no, mga kasombreros and mga kapantasin, mga kafanatics. So as a final thought, embrace the wisdom of Proverbs 13 verse 1 as you navigate the complexities of the modern world. Just as you value advice at work to grow professionally, allow yourself to receive wise counsel in your personal life with humility. So listen attentively and take the time to reflect on how this guidance can positively impact your decisions and relationships. Now, will you choose to open your ears and heart to the gift of wisdom today? So, yun ang question natin, mga kasombreros, na dapat ay maging bukas tayo. So, bilang kahit na matatanda na tayo ng mga anak, no, kapag nag-advise ang ating mga magulang, ay sundin po natin, mga kasombreros, because magulang natin sila and they have full of experiences more than we have, mga kasombreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha, na mapapagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, wisdom and spirit of correction and discipline na punong-puno ng pagmamahal. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you next time, mga kasombreros, and paalam po.